Astig naman matapos ibalandra kahapon ng Malacanang ang pinakamalaking drug hole sa bansa na kung saan nasabat ang halos 2 toneladang pulburon na may halagang 13.3 bilyon. Kodos dito kay officer na ipinaharap nga ni PBBM Jr. sa media na di umano'y nakahuli ng epektus. Ito ay isang makasaysayang pagganap at tungkulin ayon sa mga humangang netizens na pasaludo pa nga kay officer at napag-good job muli sa PNP. Sa kabila ng photo ops ay agaw pansin naman si Pangulong Marcos dahil nung i-interviewin na ang mismong pulis ay sumasabat daw ang Pangulo. Kita rin sa video na masayang at Pangulong Marcos Jr. sa nakulimbat na pulburon. Kalat sa social media na ito raw ay scripted o palabas lamang dahil ibiniyahe lamang daw from QC papuntang Batangas gamit ang isang van. At ang mismong driver ay isang dating US Army pa. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Scripted nga ba ito? Abangan ang susunod na istorya. So, mga kababayan, anong drama ni Kuting dyan? Nagpapakitang gilas na kunyari ay talagang seryoso siya na wow, ang galing. Siyempre sabihin ng mga dugyo, ang galing ni Kuting. May nahuling pulburon na shab-shab. You know, when I address pulburon, general yon. Basta ipinagbabawal na favorite nila. Alright? So, mga kababayan, baka tayo mo mag-pulburon test. Huwag mong pagtatakpan. Hindi kami believe sa'yo kasi, mga kababayan, dito sa channel natin, ay napag-alaman natin, mga kababayan, actually, sinend nga to sa akin ng bonggang-bongga. O, ayan, o. Nagdrama-drama pa si Kuting. O, tignan nyo, sabi ko sa inyo eh. O, ayan, nagdrama-drama. O, may mga, tayo mo si Lasso, mukhang malungkot. Sabi ni Lasso, mukhang nahuli kontrabando ko ah. Ayan o, tayo mo si Kuting, drama-drama sila. Baka na ano kayo na nagpapanggap lang kayo na kunyari tuwang-tuwa kayo na may nahuli pero nalulungkot kayo kasi epektos nyo ito kontrabando ninyo. But here, mga darling. Alright? Dali. Ayon sa ating informante, okay? Ito ha. Ayon sa ating mga nandoon mismo na naka-witness doon sa pulburon o shab-shab na ipinresent nila na worth 13.3 billion ay maitim daw at yellowish na yung mga nasabat. For the first time in my entire life, ngayon ko lang nalaman na ang mga pulburon pala o yung shab-shab na nahuli, may mga klase-klase pala yan. Kumbaga may pang sosyal, may pang dugyot. Kasi sabi dito, Miss Maharlika, yung pinresent nila, yung nahuli nila, maitim na at yellowish yung mga nasabat. Ibig sabihin, is reject na at hindi na po yan marketable ng mga sindikatong Chinese. Pinahuli yan para accomplishment, diversion po yan sa kampo ni Kuting. Napakalala. Nakita po namin ang quality ng shab-shab. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, ha? May ganun pala. Naloka talaga ako. Hindi ko alam na ang itong mga illegal na mag-comment ka dyan. Baka may alam kayo na maybe you are from PIDEA before or police. Di ko naman sinasabi na pag nag-comment kayo, meron kayong nagsinghot kayo. Tapos ngayon, sabi ko nga, wow, choosy. So yung mga gumagamit daw kapag yellowish or black, o parang bigas, no? Yung pinamamahagi sa mga mahirap, yung mga mababahong galing sa NFA na pinabulok muna bago ibigay. Parang ganito pala yung counterpart. Yung ipinagbabawal na pulburon, may mga ganun pala. Kaya yung mga sosyalin na mga judictus, benedictus na mga addictus, judictus, benedictus na mga addictus, ay ayaw nilang i-consume yung ganyang klaseng pulburon. Kasi daw, mababang uri. So again, sa mundo ng mga sindikato, hindi daw po yan marketable yung ipinakitang drama-drama na accomplishment ni Kuting. Diyan ngayon, few hours ago, nagpakitang gila siya. Kaya nga sabi ko, may ganun pala. Tapos sabi ng ating informer na nandoon yung informer ko. Nasa likod mo lang Kuting, si Lasso. Ayan, gurgurin mo. Sabi niya,
Siyempre sabi niya siyempre nagbabayad ng pera yung mga jodik. Sabi niya gano'n, siyempre choosy yan, 'pag pangit ang item, isinasauli yan sa tulak. Oh my God, sabi ko may gano'n pala. I don't know kasi hindi naman ako nagpulburon, eh, 'di ba? Si Kuting dapat ang nakakaalam niyan, hindi naman ako nagsa-shove. Tapos ngayon, anong ibig sabihin nun? Binubudol na naman kayo. Picture there, here, kunyari si Kuting porma-porma na wala siyang sinasanto, walang bloodshed. Yung pala, ayon sa ating puting ahas ay mga diversionary tactics at palabas lamang. Kaya naman pinahuli kunyari, ayon sa aking source, hindi naman ako nagsabi, ayon sa ating informante, na ito ay mga reject na epektos na hindi na pwedeng maibenta ni Sayarot. Okay? O nakasabwat ni Kuting. So hindi na maibenta, not marketable na raw sa komunidad ng mga sindikato. See? Naloko na naman kayo. Eh kung wala na naman si Maharlika dito, eh di nagpapaniwala na naman kayo mga hitad. Oh. Ngayon, na-scam na naman ang bayan. Tapos ang sabi pa nga ni Abalos, yung nasabat daw nila, walang labis, walang kulang. 'Di ba? Kompleto daw, wala daw walang, walang pumitik. Eh paano nga daw pala pipitikin? Eh hindi na nga daw mabenta 'yan. Oh, bakit ang question ko, bakit ito'y reject, 'di ba? Almost 14 billion. Bakit nabulok? Bakit na-reject? Baka naman ito ay luma na tapos possibly na itinanim yung truck na yon kasi kagahapon sabi sa atin na ito ay randomly dumaan yung truck, na checkpoint siya, checkpoint siya din, aligagalang yung driver, kaya tinignan yung kanyang mga epektos, mga kontrabando. So I was thinking right now na possibly talagang itinanim itong mga epektos na hindi na mabenta para sabihin na si Kuting ay bonggang-bongga, nakahuli siya, di ba sabi niya nga doon sa speech niya, historic daw ito. But we have to search or research kung yung lumabas ba sa kaskas sa bunganga niya ay talaga bang historical. Well, it's historical kasi kung titignan natin yung aspeto na hindi na nga siya marketable, so historical na nakahuli sila ng almost 14 billion worth of shab-shab tapos hindi na maibenta. Historical nga. Di ba? So yun yung issue dyan sa kanilang pa-cute-cute. Pero hold your breath. Dahil meron tayong pasabog na bonggang-bongga. Pero bago ang lahat, mga kababayan, okay, si Kuting Jr. ay nagpakitang gilas na ngayon dyan sa, nag-speech niya sa Foreign Correspondent Association of the Philippines or FOCAP dahil sa ika-50th anniversary nitong organization na ito. So actually, napag-alaman ko to habang nanonood ako kay Ka Eric at saka kay Doc Loren, kay Attorney Glenn. So, minabuti nating isama ito sa ating usapin dito ngayon dahil ang inyong Kuting Jr. ay sabi nga ni Doc Lorraine is pang pang declamation or oratorical contest yung eksena ni Kuting kasi sinasabi po niya sa kanyang speech na doon na pinahalagan daw niya ang freedom of speech ng mga mamamahayag, ng mga journalist. Tapos sabi pa nga dito sa kanilang website, okay, as a president, I will seek this forum not only to explain our policies but to renew my vow to what I deeply believe in, that the president's role is to defend press freedom. Wow! Ang role daw niya ay para depensahan ang kalayaan ng pamamahayag at not lead in destroying or demeaning its practitioners. Ito po'y katarantaduhan. Oh, wala ba ako? Andiyan pa ba ako? Okay, go. Ito po'y kasinungalingan. Dahil even vloggers ay tinatamnan ng kaso. Kaya tama si Pilipinas nating mahal na ito ay sila Ka Lorraine na tuloy. Doc Lorraine at Ka Eric, na ito ay oratorical contest lang ni Kuting o pang declamation na kanyang mga pagsisinungaling sa inyo dahil hindi niya pinoprotektahan ang press freedom ng mga kritikal, kung di ginigipit, kinakasuhan, like Attorney Glenn Chong, General Macanas, like ako, like SMNI, di ba? Like Doc Lorraine, Ka Eric, na dinitini dyan sa Congress ng mga jutang ginimes. So ito, kasinungalingan mo, Marcos Jr. Tapos sinasabi pa niya dito sa kanyang speech, it must have the untrammeled freedom to do its work.
not just to arm the citizenry with the truth, but also deepen discernment in this age of mass disinformation. In fact, there has been hallmark of FOCAP's relationship with the president and the government for this half century. Not compromising your principles has allowed you to live up the public trust in a manner that is fair, that nuanced, balanced, but critical. So ngayon mga palangga, itong mga kajutahan itong kajutahan ng gobyernong ito na kunyari ay protektado niya ang press freedom, okay? Ang kalayaan ng mga tao, ang pagpapahayag, at dapat daw igalang, at dapat daw ito'y pangalagaan ang mga kapakanan ng ating, ng mga press. At ang kanyang administrasyon daw ay talagang namamagitan at talagang ginagawa ang tama para mayroong kalayaan itong mga mamamahayag na ito. It's bullshit. It's basta.